Tanong ni Jenaline Mangalili, bakit po madaling mag-alsa ang dough? Okay. Baka maraming yes. Hindi, joke lang. Ang pag-alsa ng ating dough, nakadepende din po yan sa yes natin, of course. Di ba? Ngayon, may mga dough din tayo na kahit yung sa palagay natin na mabilis umalsa, abay subukan yung tikman baka yan ay walang asin. Kasi pag walang asin ng ating dough, talagang sisipa ang alsa niyan. Pag nasagad na siya, kusa na rin siyang bumaba. Pwede nyo man yung gagawin at lutuin, pero pagdating sa oven, kusa pa rin siyang babagsak. Okay? Dahil wala siyang asin. Ang asin kasi isa rin yung nagpapatibay din talaga sa dough natin. Imagine pag nagluluto ka na walang asin, 'di ba? Anong mangyayari doon sa inyong luto? Maghahanap ka ng asin. O, ganun din yung ating tinapay, pero may mga tinapay naman na wala talagang asin. Pero ang mga ingredients na ano din, nababalance din at nag-a-adjust. Unlike sa pangkaraniwan na talagang yung iba nga diyan talagang sa isang bag na arena gumagamit sila ng 400 mahigit na asin or mas higit pa depende sa klaseng tinapay. Oh, biruin mo ha, 400 grams rather, 400 grams na asin doon nila ipaparty sa isang sako, o 'di ba? Talagang makikita natin at maramdaman na nating alat noon. Pero yung iba kasi mas gusto yung ganyan. Gusto yung ganyang mga timpla. Okay? Yan talaga isang dahilan natin. Basta sa pagbilis ng alsa, makiramdam na tayo sa ating dough na baka ito'y may nakalimutan ka dahil ang bilis niyang sumipa, hindi siya pangkaraniwan. Or kumpleto ka naman sa inyong mga ingredients, i-check mo rin talaga ang inyong yeast. Okay? May mga makabagong yeast ngayon na talagang kahit kunti lang ilalagay mo at meron na ring mga kasamang improver, enhancer kumbaga sa ating dough. Okay? Sana nakatulong ako sa inyo at yan lang naman ang inyong concern, yung pag mabilis umangat or umalsa ang inyong dough. Matutulong tayong makiramdam. Okay? Follow for more.